Darius POV. Hanggang ngayon ba wala ka pa ding natitipuhan? Lalagpas ka na sa kalendaryo, Darius. Singhal sa akin ni Daddy. Pinatawag niya ako sa bahay mula sa opisina para na naman kulitin ng kanyang apo. Wala akong magagawa, Dad. Ayaw lumapit sa akin ng pag-ibig. Nasa hardin kami. Hindi niya man lang ako pinapasok sa bahay niya. Hindi. Masyado mo kasing dinidibdib ang panluloko sa'yo ni Leona kaya kaganyan. Anak, 5 taon na. Pakawalan mo na ang sarili mo sa babaeng iyon. Tumatanda ka na at ganun din ako. Bago man lang sana ako mawala sa ibabaw ng mundo, makita ko ang aking apo. Fine, sige na. Tatapusin ko na ang pangulit nyo. Garantyahan mo lang dahil hindi ako nagbibiro. Ipagkakasundo kita oras na wala kang naiharap sa akin sa loob ng 1 buwan. Napabuntong hininga ko. Obviously ay desperado na si Daddy. Masyado niyang inaalagaan ang yaman niya. At ayaw niyang basta na lamang mawala ang pinaghirapan niya, kaya kahit nasa 30 pa lamang ako, talagang kinukulit niya ako. Nasa kotse na ako noon nang tawagan ko ang aking kaibigang doktor. Darius! Malakas na sigaw niya ang kaagad na kumain sa aking pandinig. Ano ba? Pupunta ako dyan. Madami na bang pasyente? Wala, masyado pang maaga. Kinikilig na aniya. Hindi ako nagpaalam at kaagad nang pinatay ang aking cellphone. Pumunta ako sa hospital at dumiretso na sa kanyang area. Tulad ng sinabi niya ay wala pa nga siyang pasyente. Ano ba yun? I'm sure mahalaga yan dahil hindi mo ko sasadyain dito kung hindi. Ngingiti-ngiting aniya. Hinahampas pa ang aking dibdib. Umayos ka nga, nakakadiri ka. Naiirit akong wika. Napakaano naman ito? Ano ngang sadya mo? Ngusong anya. Gaano katagal para magkaroon ako ng anak? Diretsahang tanong ko. Aba, depende sa dami ng katas at sipag ng pagkayod mo, no? I mean, proseso. Yung hindi ako mismo ang gagawa. I-inject. Bakit? Mukhang masipag ka naman ah. Bakit ayaw mong gawin? Ako, sa akin, pwede naman tayo. Gabo, ako nga'y tigilan mo ah. Pasasabugan ko ng barilyang kaisa-isang butas mo. Banta ko, mukha namang natakot siya, palibhasa'y bakla nga. Depende sa babae na makukuha mo. Kung maayos ang matres niya, bakit hindi, diba? Mabilis lang, baka hindi pa abutin ng kalahating buwan. Anya, mabuti yon. Milakad ako pupunta sa Italy, kaya hindi ako pwedeng magtagal. Kung mas mapapaaga ang paghahanap ko ng babaeng willing na dalhin ang anak ko, walang magiging problema. Kung maihahanap mo ko ng babae, bibigyan kita ng komisyon. Darius, hindi parang hayop ang pagkakaroon ng anak. Malaking responsibilidad ang papasanin mo, lalo't ayaw mo naman na magkaroon ng asawa. Pag-isipan mong maigi bago mo gawin ang pinaplano mo. Uwi ka ni Gabo. Hindi ko alam ang sagot at alam kong maiintindihan ko lang ang bagay na iyon oras na maranasan ko ng magkaroon ng sarili kong anak. Hindi ko pinakinggan si Gabo. Si Daddy ang balak kong pag-alagain kung sakali na maging successful. Tumawag ako ng isang agency at isa doon ang natsyempohan ko. Sab, desidido ka na ba dyan? Tanong kay Sabrina ng kanyang pinsan. Mula sa maralitang pamilya si Sabrina. Putok siya sa buho at walang kinamulatang ama. Ito lang ang alam kong mapapabilis ang kita ko. Tsaka hindi naman ako gagahasain doon, no? I-inject lang naman nila Ma'am and Sir yung sperm at egg nila para magkababy na sila. Ako lang ang magdadala. Makatwirang saad ni Sab. Isang mag-asawa kasi ang kumuha sa kanya para maging surrogate mother ng magiging anak ng mga ito. Dalaga pa si Sabrina at wala pang karanasan pero kailangan niyang sumugal alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ina. Pero tingin mo ba may tao pang tatanggap sa iyo matapos niyan? Nakangiwing sabi ng kanyang pinsan. Hindi na importante sa akin yon. Si inay na lamang ang meron ako, Rachel. At hindi ko hahayaang basta na lamang siyang mawala sa akin. Kaya sa ngayon, ikaw na muna ang bahala sa kanya. Padadalhan kita kaagad oras na nakarating ako dun. Buo na ang desisyon ni Sabrina. Kompleto na din ang papel niya. May medico legal na din siya na isa sa pinakamahalagang requirement sa papasukin niya. Isang bus at isang eroplano ang sinakyan ni Sabrina para makarating sa bahay ng mag-asawang kumuha sa kanya. Pero nagring ang phone niya at pinapapunta siya umano sa hospital dahil naroon ang mag-a-assist sa kanya. Hindi kasi ibig ng mag-asawa na makilala siya ng personal dahil ayaw ng mga ito na magkaroon sila ng koneksyon.
Gusto nilang purong business lang ang lahat dahil natatakot silang maghabol si Sabrina sa magiging sanggol. Sinunod ni Sabrina ang mga binili ng kausap niya kung saan siya sasakay hanggang sa marating nga niya ang malaking hospital. Siya na kaya yun? Malamang siya na yun. Anang lalaki nakasuot sa harap ng hospital. "Hello, Miss Mendez." Anang lalaki. Nakipag-shake hand dito kay Sabrina. "Ako ang assistant ni Mr. Sebastian." Nakangiwi si Sabrina at nagtatanong sa isip niya kung sino si Mendez at Sebastian. Santos ang last name niya at Cruz naman ang nakausap niya. Pero inisip niya na lang na baka gusto lang talaga ng mga iyon na itago ang pagkakakilanlan nila. "Tara na at simulan na ang process." Saad ng lalaki. Sumunod ako sa kanila. "Oh, siya na ba yun? Akala ko ba mamaya pa sabi ni Darius." "Ha? Sino naman yung Darius?" Ani Sabrina. Nagring ang po niya pero hindi niya na nasagot dahil pina-off na iyon ni Gabo. Pinapalit na din siya ng lab gown at isinalang sa klinik. Mula sa maliit na box, inilabas ni Gabo ang sperm ni Darius na siyang gagamitin. Isang beses lang pwedeng gamitin yun at wala nang extra. Lalo at bumiyahe na si Darius patulak sa Italy. Nilipat na syempre ang sperm ni Darius dahil base sa obserbasyon, malaki ang tendency na mabuo yun dahil fertile si Sabrina. Inhale. Ani Gabo na siyang sinunod naman ni Sab. Maya-maya ay naramdaman niya na ang pagpasok ng syringe hanggang sa alisin yun. May monitor na nakaharap sa kanya kung saan niya nakitang nag-isa yung nasa syringe kanina at ang kanyang egg cell. "Simula ngayon, dadalhin mo na ang anak ni Mr. Darius Sebastian." Nakangiting wika ni Gabo. Isinakay si Sabrina sa wheelchair. "Sabi na ba ni Mr. Sebastian na sa unit ka mamamalagi? Ide-deposit niya ang bayad niya sa iyo oras na makabalik siya." "Sino po ba si Darius?" Taka nga ni Sabrina. Tumigil ang mga ito sa pagtulak sa kanya. "Di yung may-ari ng similya na in-inject sa'yo." Anang lalaki. "Pero si Mr. at Mrs. Cruz po yung kausap ko sa prosesong ito. Wala naman po ko nakausap na Darius." Ani Sabrina. Nagkatinginan ng dalawa. "Naku, hindi kaya maling tao ang nakuha natin?" Kabadong saad ng isang lalaki. "Di bali na pareho lang yan. Ang mahalaga magkakaroon na ng anak si Mr. Sebastian." "Ibig bang sabihin na yung egg cell ko ang ginamit dito?" Ani Sabrina. Hindi siya pinansin ng dalawa. Sa halip ay tinulungan siya nitong makasakay sa kotse hanggang sa makarating sila sa unit na ipinangako ng mga lalaki kay Sabrina kung saan may 2 kasambahay. Inalalayan nila si Sabrina hanggang sa makahiga ito sa kama. "Siguruhin niyong maiingatan niyo siya dahil kung hindi kayo ang mananagot kay Sir Darius." Bili ng lalaki sa 2 kasambahay. Samantala, nasa meeting noon si Darius nang tawagan siya ni Gabo. "Oh, mabigat ang tinig na anang binata. Diyos ko, ilang anak ba ang pinaplano mo? Isang bote lang naman ang binigay mo sa amin at wala nang extra pa." Wika ni Gabo. "Ano? Malamang isa lang. Anong tingin mo sa akin?" "Oh, bakit may babae na namang lumalapit dito at sinasabing siya ang kinausap mong magdadala ng anak mo?" "Oo nga, ngayon pa lang naman talaga ya. Hindi ba't binilin ko sa'yo na malilate siya kanina?" Sa haba ng usapan, kinailangan pang mag-excuse ni Darius sa mga board members para makausap si Gabo. Kung ganun, sino yung ininjektan ko kanina?" Nakangiwing wika ni Gabo. "Ano? May iba kang pinagbigyan ng sperm ko? Sira ulo ka ba?" Dahil sa problemang idinulot ni Gabo, naging 2 days ang dapat ay 2 weeks na appointment ni Darius. Kinailangan niyang i-cancel ang iba pang meeting na naka-schedule sa kanya. Kahit si Patrick ay tinawagan din ni Darius dahil ito ang kanyang assistant. Kinlaro niya ang lahat hanggang sa maging malinaw at doon niya nakumpirma na ibang babae nga ang magdadala ng anak niya. Kaya kinakailangan niyang makabalik ng mas maaga para makausap ang babae na iyon. Balak niyang ipalaglag ang bata dahil hindi naman ito ang babaeng nakausap niya. Naging mapili din kasi siya sa itsura ng babaeng magko-combine sa sperm niya para naman hindi awkward ang maging itsura ng bata. Walang pahinga at walang tulog si Darius mula nang makababa sa eroplano. Dumiretso na siya sa unit kung saan naroon ang babae. May duplicate siya ng kwarto kaya nabuksan niya iyon nang hindi kumakatok. Nagdiretso siya hanggang sa maamoy ang ginisang bawang at sibuyas sa kusina kaya doon siya dumiretso. Isang babae ang nakita niya doon.
Nakabalot ng tuwalya ang buhok nito at nakatapi lang ang katawan habang nagluluto. Nung luminga ang babae ay napatigil si Darius. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita ang kabuuang itsura ng babae. Leona? Ani Darius, kamukhang kamukha kasi ito ng ex-GF niya. Sino ka? Kabadong ani Sabrina. Napakurap si Darius at bumalik sa katinuan. Pinilig niya ang kanyang ulo para patigilin ang kanyang sarili sa pag-iisip. I'm Darius Sebastian. Hindi ba't masela ng kalagayan mo? Nasaan ang mga kasambahay? Anya, tsaka inilihis ang long sleeve niya para siya na mismo ang magluto. Namalengke sila. Gutom na ako kaya ako na ang nagluto. Sagot ni Sabrina. Hindi sumagot si Darius, pati ang tinig kasi ng babae nahahawig kay Leona. Next time, bago mo sila paalisin, paglutuin mo muna. Hindi ko sila binabayaran para pabayaan ka. Ani Darius tsaka inilagay ang kanin. Fried rice na may carrot at patatas ang lulutuin ni Sab. Sabrina ang pangalan ko. Maya-maya ay ani Sab. Nakarating na po sa akin na mali ang lahat ng to. Hindi po pala dapat ako ang magdadala ng anak nyo. Oo, maikling tugon ni Darius habang naghahalo. Inaasahan ko pong ipapaalis nyo ito sa akin. Malamang na hindi ganito sa itsura ko yung napili nyo. Kaya maiintindihan ko yun. Mahabang ani Sabrina. Hindi, ikaw na ang magdadala niyan. Kahit si Darius ay nagulat din sa kanyang sinabi kay Sabrina. Malayo sa dapat niyang plano. Pero kasi, ayaw mo ba? Nilingon ni Darius si Sabrina kaya't otomatikong tumanggi ang kamay ni Sabrina. Hindi naman po sa ganun. Nahihiya lang kasi ako sa dapat na gagawa nitong talaga. Baka kailangan niya rin ng pera. Actually, na-meet ko lang siya sa bar. At hindi din ako panatag. Desperado lang ako kaya ako tinanggap. Kumpara sa kanya, mukhang matino ka kaya sige. Pagkakatiwalaan kita. Ani Darius, tsaka inilapag sa harap ni Sab ang plato na may kanin at kaunting tapas sa gilid. Kumain ka na. Tumalima si Darius at nagtimpla ng gatas para kay Sabrina. Maya-maya, inilapag niya rin iyon sa harapan ni Sab. May nobyo ka ba? Wala po mula pa noon. Kung ganoon, bakit ka pumayag na pasukin ang trabahong ito? Gayong wala ka naman palang kasintahan. Kailangan ni inay. Sa totoo lang matagal ko po kayong inantay para mapadalhan ko si inay ng kahit 1/4 lang sa bayad niyo sa akin. Kailangan kong patignan ng spinal cord niya dahil hindi na po siya makatayo. Doon ay nakumpirma ni Darius na hindi nga si Leona ang kanyang kausap. Malaki ang pagkakaiba ni Leona sa babaeng to. Sige. Ibigay mo sa akin kung saan ko ipapadala. Wika ni Darius. May kapatid ka ba? Usisa ni Darius habang umiinom ng tubig mula sa ref. Wala na din ang tatay ko mula nang magkaisip ako. Sabi ni nanay dahil daw inabandona kami ni tatay nung buntis pa lang siya sa akin. Tingin mo, totoo yun? Hindi ba sumagi sa isip mo na baka may kakambal ka o hindi kaya naman ampon? Hindi. Kung anong sinabi ni nanay, yun ang pinaniniwalaan ko. Diretsahang wika ni Sab. Ayaw namang isipin ni Darius na ginugulo niyang isipan ni Sabrina, kaya minabuti niyang hindi na kumibo. Sabihin mo sa mga kasambahay ang binilin ko, aalis na ako. Huwag kang masyadong magpapagod. Kahit paano'y napanatag na si Darius. Maganda si Sab at hindi naman ito tinatalikuran ng anak niya na aksidenteng nailagay sa sinapupunan nito. Kaya kahit papaano, naging maayos naman siya. Doon na din pumasok ang ideya ni Darius na paimbestigahan si Leona. Mula kasi nang magkahiwalay sila, nawalan na ito ng paramdam sa kanya. Darius POV. Lumipas ang 3 buwan, nasa stage na daw ng paglilihi si Sabrina ng mga panahon na iyon, kaya madalas ko siyang dalhan ng mga prutas. Grapes at orange siyang madalas kong dalhin sa kanya. Hanggang isang araw, nag-request siya ng wonton dahil hindi na daw siya nakakatikim nun. Dinalhan ko kasi siya noon nung 1 buwan pa lang ang tiyan niya. Napagdesisyonan kong daanan muna siya bago ako pumasok. Wala din kasi siyang kasama. Day off ng isang kasambahay, samantalang yung isa naman may emergency daw kaya pumayag na ako. Papasok na ako noon ng bahay nang makadinig ako ng mga yabag. Nag-alala ko kay Sab kaya nagmamadali akong pumasok ng kwarto. Inabutan kong salo ang kanyang bibig. Sa sobrang taranta, nabitiwan ko na lang basta ang dala ko sa sofa. Inalala ko ang anak ko at syempre siya din. Hinawakan ko ang kanyang balikat.
Are you alright? Anong problema? Tanong ko. Hindi naman siya sumagot, sa halip, napapikit siya. Answer me, are you alright? Tanong ko pero napahawak ang isang kamay niya sa aking balikat. Natigilan ako nang mapagtanto ko kung ano ang nangyari. Mainit na pagkabasa ang kaagad na naramdaman ko. Nang tignan ko ang dibdib ko, napapikit ako nang makita ko ang suka niya doon. Hindi ko magawang magalit dahil kasalanan ko naman. Bukod doon ay mahigpit na ipinagbabawal ni Gabo na awayin ko si Sab. Sorry, anya sa akin. Ayos lang, kasalanan ko naman. Pinaupo ko siya sa kama. Mula sa drawer, kinuha ko yung wipes at pinunasan ang mukha niya. Basa na ang suit ko, kaya hinubad ko na lang yun. Nakataples ako habang naglalampaso. Kanina ka pa nakatingin. May problema ba? Tanong ko kay Sabrina. Darius, pwede bang dalasan mo yung pagbisita sa akin dito? Ha? May work ako at isa sa rules natin na hindi ko magagawa na palagi kang samahan. Kaya nga may mga yayas, hindi ba? Mahinahong paliwanag ko sa kanya. Ganun ba? Sige. Malungkot na anya, tsaka nagbaba ng tingin. Ipinagpatuloy ang paglalampaso ko pero kaagad din ako napatigil nang madinig ko ang magkakasunod na patak sa sahig. Nilingon ko si Sab. Umiiyak siya. Bakit? Bakit ka umiiyak? Tanong ko sa kanya pero umiling siya. Wala. Anya pero sige pa rin ang pag-iyak niya. Bakit nga? Hindi ko alam pero gusto kitang nakikita palagi. Ilang araw na akong ganito. Pero hindi ko naman masabi sa'yo dahil wala naman akong karapatan. Nakapikit na aniya habang umiiyak. Sa halip na mainis ay napangiti pa ako. Alam kong dala ng paglilihi niya. Pero para bang napakasarap sa pakiramdam. Nilapitan ko siya at niyakap. Ayos lang. Sana sinabi mo agad. Saad ko habang tinatapik-tapik ang likod niya. Okay lang sa'yo? Bigla ay tumigil siya sa pag-iyak kaya tumango ako. Oo, malamang na ganun ang request ng anak ko kaya ayos lang. Totoo nga ang mga sinabi ni Gabo. Hindi basta-basta ang pag-aanak. Iniisip ko tuloy ang actual. Ano naman kaya ang gagawin ko sa oras na hanapin niya ang mami niya? Tatapusin ko lang to. Tapos dadalhin ko na dito yung wanto na request mo. Saad ko tsaka ako pinagpatuloy ang paglalampaso. Ngayon ko lang naranasan ang lahat ng to. Ang maglampaso lalo na ang magpasensya. Siguro nga kaya ako iniwan ni Leona dahil brat ako at walang pasensya. Nang maihatid ko kay Sabang pagkain, naligo na ako. Baka kasi mangamoy ako sa opisina kung hindi ako maliligo. Nanonood ng TV si Sab nang lumabas ako. Abala ang mata niya pero kung minsan, nakikita kong dumadapo din ang bahagya ang mata niya sa katawan ko. Sa halip na suit ay bumagsak ako sa itim na t-shirt. Dito ako matutulog mamaya para may kasama ka. Bigla ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Talaga? Anya, kaya tumango ako. Alam kong mali, pero si Leona ang nakikita ko sa kanya. Dumadating sa punto na nai-imagine kong si Leona ang aking kasama. Huwag kang magdadalawang isip na tawagan ako kung sakali na magkaroon ka ng problema. Uuwi ako kaagad. Ginulo ko ang buhok niya at sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahagkan ko ang noo niya. Pasensya na, mauna na ako. Nahiya ako sa sarili ko dahil sa ginawa ko. Pero nangyari ang nangyari, kaya hindi ko na inisip-isip pa ang bagay na iyon. Tinawagan ko si Pat at tinanong kung ano na ang balita sa aking pinalalakad. Nasa mesa niyo na po ang result. Hindi ko binasa kaya hindi ko po alam kung anong nakasulat doon. Sige, salamat. Pinatay ko ang linya at binilisan ng pagpapatakbo. Pagdating sa office, binuksan ko na kaagad yung envelope kahit hindi pa ako nakakaupo. Binasa ko isa-isa at isa lang ang nakakuha ng aking atensyon. Isang patunay na alam kong babago ng lahat. Si Sab at si Leona? Magkapatid sila? Napasalampak ako sa swivel chair ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong i-react. Dapat ba akong matuwa o mainis? Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga magulang ni Leona? Naging matamlay ako ng mga araw na iyon. Mas naging komplikado ang aking sitwasyon. Pero ang iniisip ko ay paanong nagkahiwalay sila. Paanong nakapagtapos ng pag-aaral si Leona habang ang kapatid niya nasa mahirap na buhay. Dapat ko pa bang ituloy ang pagbubuntis ni Sab? Naputo lang aking pag-iisip nang mag-vibrate ang aking cellphone. Mula kay Daddy ang tawag. Hello? Bagot kong sinagot ang linya. Hindi ka pa din ba nakakahanap?
May halong panunukso ang tinig ni Daddy. Paano kaya kung sabihin kong tumawag sa akin si Leona? Napatayo ako sa aking upuan. Anong sinabi niya sa inyo? She's willing to marry you. Gusto niya nang bumalik sa iyo, anak. Nanlaki ang aking mata. Bakit ganun? Sa halip na matuwa ako ay lalo akong kinabahan. Ano ang dapat kong gawin? Dad, please, hayaan niyo na po muna ako makapag-isip. Wika ako tsaka ako mabilis na pinatay ang linya. Nasalo ko ang aking sintido. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mabilis na lumipas ang oras. Pinakawalan ko ang aking sarili sa mga isipin na yun. Ayoko maging selfish dahil mas mahalaga ay ang kaligtasan ng mga anak ko. Bagaman alam ko ang katotohanan, pinilit kong ikubli ang aking saloobin. Nakangiti si Sab nang ako ay makapasok. Kanina pa kita inaantay, Darius. Anya, para akong kinakain ng aking konsensya. Pasensya ka na, medyo madami kasing trabaho sa opisina. Halika na at kumain. Inaya ko siya sa kusina, tsaka ako pinainit ang bulalo na uwi ko sa kanya. Darius, alam kong kapag naipanganak ko na ang mga batang ito, babalik na tayo sa realidad. Pero wala akong magawa, hinahanap ka ng sistema ko. Nakababa siya ng tingin, lumapit ako at hinaplos ang ulunan niya. Ayos lang, naiintindihan ko naman. Sagot ko sa kanya. Malapit na sanang kumulo yung nakasalang na kaserola nang biglang mag-ring ang aking cellphone. Sandali, sasagutin ko lang. Mula sa hindi rehistradong numero ang tawag. Malaki ang potensyal na ito si Leona. Lumabas ako bago sinagot yun. Totoo ba? Tinawagan ko si Pat. Totoong nagpa-surrogate ka? Nanggagalaiting ani Leona. Bakit? Bakit mo kailangan gawin yun? Bakit? Ano ba dapat? Ano bang inaasahan mo? You left me for how many years? Tapos sine-expect mo na inaantay kita, ganun ba? Iniwan mo kong sugatan. Iniwan mo ko na parang basura. Dapat ba hintayin ko ang taon na to dahil pupulutin mo ko ulit? Di sana nagpaalam ka man lang. Sana sinabi mong dyan ka lang at babalik din ako. Hindi ko inaasahan na tatawag siya ngayon pero mas hindi ko inaasahan na masasabi ko ang lahat ng bagay na iyon. I want to see her. Sige, kung yan ang gusto mo. Papayag ako pero gusto ko makita ang babae na pinili mo. Sasabihin ko na hanggang surrogation lang siya dahil in the first place, akin ka. Dapat malaman niya kung saan siya lulugar. No. Madiing saad ko. Anong no? Oo sa'yo ko. Noon. Pero umabot na sa limitasyon, Leona. Tsaka na tayo mag-usap, please. Nadinig ko ang kanyang pagsinghot. Palagay ko'y umiiyak siya. Bakit ayaw mo? Hindi lang siya isang surrogate mother sa buhay mo, tama ba? Hindi lang siya basta sinapupunan sa magiging anak mo dahil gusto mo na siya. Malakas na sigaw niya. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Siguro ay dahil alam kong kapatid niya ang tinutukoy niya. Hindi ganun, Leona, please. Hindi na ako nakapagsalita nang patayan ako ng cellphone. Napasigaw ako sa inis. Huminga ako ng paulit-ulit hanggang sa mapakalma ko ang aking sarili. Pagbukas ko ng pinto ay nandun si Sabrina. May problema ba? Ngumiti ako't nagpanggap na ako ay maayos. Wala, alika na, kumain ka na. Anyaya ko sa kanya. Nanguna ako't naglakad papasok. Minsan, hindi mo ba naisip na kung paano na kung may kapatid ka? Pagkukunwari ko habang umiinom, siya naman ay kumakain. Siguro masaya na malungkot. Anya habang pinaglalaroan ng pagkain sa kanyang plato. Masaya kasi may sumbungan ako sa tuwing mahihirapan. Masaya kasi hindi ko kailangang pasanin ng lahat. Masaya kasi alam kong may kapatid ako. Natahimik siya. Pero malungkot din kasi kung may kapatid pala ako. Bakit niya kami natiis ni inay? Bakit niya hinayaan na danasin ko ang lahat ng bagay na to? Emosyonal na Anya. Nakaramdam ako ng awa para kay Sabrina. Napakatotoo niyang tao. Maya-maya ay ngumiti siya. Huwag mo kong alalahanin, okay lang ako. Lahat naman ng mga sinabi ko sa'yo, kathang isip lang. Pero paano nga kung totoo? Bigla ang saad ko. Paano kung may kapatid ka nga talaga at kilala ko siya? Anong gagawin mo? Tumingin siya sa akin. Tinatansya niya kung nagbibiro lang ako. Sab, yung babae kanina. Yung ex-GF ko. Kapatid mo siya. Hindi ko alam kung makakatulong bang sabihin sa kanya ang katotohanan pero baka nga para makahinga ko. Baka magkaroon ng liwanag
at matuldukan ko ang magulo kong sitwasyon. Ano bang sinasabi mo, Darius? Nagtatakang Anya, kaya't minabuti kong ilabas ang investigation result. Basahin mo. Sabi ko sa kanya na kaagad naman niyang sinunod. Nakakabasa ako pero hindi ako nakakaintindi ng English, Darius. Nahihiyang Anya. Mas napuna ng awa ang puso ko nang madinig yun. Itinuro ko ang pangalan ni Leona at ang kanyang pangalan. Nagsasaad dito na legal kayong magkapatid ni Leona. Nagkahiwalay kayo ng mga bata pa lamang kayo. Ang hindi ko lang matukoy ay kung sino ang tunay niyong magulang. Tinitigan niya ako. I'm sorry, ayaw kitang bigyan ng problema. Pero kasi hindi ko na din alam kung anong gagawin ko. Kung talagang ang kapatid ko siya, nasabi mo na ba sa kanya ang tungkol dito? Tanong niya, kaya umiling ako. Pag naipanganak ko ang mga anak ko, makipagbalikan ka sa kanya. Huwag mong babanggitin ang tungkol sa atin. Tingin ko, mas nanaisin kong kayo ang magkatuluyan habang ako mamumuhay ng simple kasama si nanay. Tumayo siya at naglakad papasok sa kwarto kahit hindi niya sabihin, halatang masama ang loob niya. Sabrina POV. Nauna na akong bumalik sa aking kwarto. Naiwan si Darius sa kusina. Kamusta na kaya si inay? Hinahanap niya kaya ako? Napabuntong hininga ako. Muling gumunita sa aking alaala ang mga sinabi ni Darius. Posible nga kayang may kakambal ako. Pero sino ang tunay kong magulang? Wala daw sa mga papel na iyon kung sino ang aking magulang, kaya medyo mahirap paniwalaan. Hinawakan ko ang aking tiyan. Napakahirap isipin kung ganun nga. Si Leona ang mahal niya samantalang ako ang nagdadala ng anak niya. Nahiga ako at ipinikit ang aking mga mata. Bagaman may isiping ganoon, ay kailangan kong matulog alang-alang sa mga anak ni Darius. Hindi ko alam kung anong oras na pero inaaya ko ng uhaw. Wala din kasi ako nadalang tubig kanina sa kwarto. Bumaba ako sa kusina hanggang sa makita ko si Darius na nakadukdok sa mesa katabi ng mga bote ng alak na nagtumba. Nilingon ko ang malaking wall clock, 2:00 na pala ng madaling araw. Nauna akong uminom bago gisingin si Darius. Darius? Darius, doon ka mahiga sa sofa. Magkaka-stiff neck ka dito. Wika ko nang mag-angat siya ng paningin at talagang lumukot ang aking muka nang maamoy ko ang matapang niyang alak na nainom. Leona? Anya sa akin, parang kinurot ang aking puso. Leona, ikaw ba yan? Saad niyang muli. Nakagat ko ang aking ibabang labi at hindi siya pinansin. Tinulungan ko siyang makatayo. Medyo mabigat pero mukhang kaya ko naman. Tara na sa sofa, doon ka na matulog. Wika kong muli. Inalalayan ko siya. Gigewang-gewang kami hanggang sa matagumpay ko siyang maibagsak sa malaking sopa. Kasabay ng malaglag ang mga ATM cards niya. Pumasok sa isip ko ang ideya na hindi gugustuhin ni Darius. Hinaplos niya ang kamay ko. Darius, sabihin mo, anong password ng ATM mo? Kinakabahang tanong ko. Bakit? Ikaw na naman ang mag-handle. Natatawang Anya pero ito ang dumudurog sa aking puso. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagbubuntis o baka dahil nahulog na ako sa kanya sa 3 buwan na panunuyo niya sa akin. Okay, Anya, tsaka isa-isang sinabi ang password ng ATM na iyon. Napaluha ako. Sorry kung gagawin ko to. Pangako, ibabalik ko din ang mga anak mo sa tamang panahon. Pabulong kong sabi. Nang gabi ding yun, umalis ako ng kanyang bahay. Nag-withdraw ko sa ATM machine gamit ang kanyang ATM. Hindi ko na binilang kung ilang beses. Basta ang mahalaga, magkaroon ako ng sapat na pera para pang simula at hindi magmukhang kawawa ang mga anak niya. Walang pagdadalawang isip na umuwi ako sa amin. 6 o 8 oras din ang aking iginugol. Nakainom si Darius kaya batid kong late na siyang magigising. Napangiti ako nang makita ko ang magandang kalagayan ni nanay kasama si Rachel. Nakatingin si Rachel sa aking tiyan dahil halata na yun. Tsaka na ako magpapaliwanag. Sa ngayon kailangan na nating umalis dito. Saad ko kay Rachel. Pero bakit? Nagtatakang Anya. Basta makinig ka sa akin please. Saad ko kaya tumangulang siya. Gamit ang wheelchair, itinulak namin si nanay. Wala kaming dinala kahit isa man sa mga gamit namin. Hindi ko alam kung 5, 10 at 20 ang beses ng pagwi-withdraw ko sa ATM machine na nadaanan namin.
Pinili kong magpakalayo-layo dahil baka nga ito ang susi para maging maayos si Leona at Darius. Hindi ko din maaaring tanungin si inay tungkol sa amin ni Leona dahil tiyak na mai-stress lang siya. Sa paglipas ng buwan, tuluyan kong nailabas sa mga anak namin ni Darius. Kaya pala takang-taka ko bago ko nagpa-ultrasound kung bakit mabigat ang tiyan ko. Ito ay dahil 3 triplets ang naging anak namin ni Darius. Ngunit kapalit ng buhay ng 3 kong anak ay ang paghihingalo ni inay makalipas ang 1 buwan ng aking panganganak. Nagkaroon siya ng cancer sa buto, dulot ng kanyang sakit. Hindi na iyon naagapan kahit pa nasa ibang bansa na kami. Sabrina anak, bagaman kinakapos na siya ng hininga ng mga sandaling yun, nagawa niya pa din akong tawagin. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay ng napakahigpit habang tumutulo ang aking luha. Tahimik akong umiiyak dahil gusto kong makita niya akong matatag. Kahit ang totoo, nadudurog noon ang aking puso. Anak, may ipagtatapat si inay. Tumango ako habang patuloy na umiiyak. Sabihin niyo po, anak, patawarin mo ang nanay. Kung hindi niya nasabi ng mas maaga sa iyo, yun ay dahil sa takot si nanay na iwan mo. Malambing na aniya. Ang luha sa mata niya ay gumuguhit sa gilid ng kanyang pisngi. Hinaplos niya ang aking ulunan. Hindi nay, hindi ko magagawang magalit sa inyo. Kayo ang nagpalaki sa akin at minahal niyo ko ng lubos. Kaya't kahit ano pa ang bagay na yan, tatanggapin ko. Hindi ako ang tunay mong magulang. Nabasag ang kanyang tinig kasabay ng mas mabilis na pag-agos ng kanyang luha. Isang mayamang pamilyang iyong tunay na mga magulang. Dahil sa labis na kabaitan mo noong sanggol ka, natuwa ako sa iyo at nagawa kitang itakas. Patawarin mo ko, iha. Hanapin mo ang mga kalyeho kung saan ka. Hindi niya na naituloy ang kanyang sinasabi. Matapos noon, lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Sa isang iglap, napatigil ako sa pag-iyak. Nay! Nay! Naging tahimik ang lahat sa ilang segundo. Tinawag ko siya ng paulit-ulit pero wala na siyang isinasagot. Isinuko ni nanay ang paghinga niya ng oras na iyon. Ang hagulgol ko ay walang patid. Hindi ko alam kung ano ang isisigaw ko. Napakasakit. Sadyang napakasakit. Walang maaaring ihalin tulad. Wala kaming kaanak sa lugar na ito kaya hindi na namin ibinurol si nanay. Pinakremate ko siya dahil mahal ang lupa sa ibang bansa. Hindi dahil sinabi niyang mula ako sa mayamang pamilya ay uuwi ako. Oo, matagal ko nang alam ang bagay na yun. Pero wala sa linya ko ang manlimos para maging maayos ang aking buhay. Gamit ang pera ng ama ng mga anak ko, nag-take ako ng vocational dito sa ibang bansa. Madami din akong pinasok na trabaho hanggang sa makilala ko si Mr. Stenberg. Isa siyang negosyante na nagalok sa akin para tulungan ako na maiahon ng aking sarili sa kahirapan. Darius POV. Nabawasan ba ngayon? Tanong ko kay Patrick. Hindi na po sir. Para mga 4 na taon na pong hindi nagagalaw ang account nyo na iyon. Anya, kaya tumango ako. Hindi ko pinablock ang ATM na iyon para sa mga anak ko. Bagaman malayo sila sa akin, alam kong maayos sila dahil hawak ni Sabrina ang isang account ko. 6 na taon na mula nang magkahiwalay kami. Lasing ako noon kaya't wala akong kaalam-alam. Tinawag ko siyang Leona. Iyon ang malaki kong pagkakamali. I have something for you. Malambing na ani Leona nang pumasok. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong itigil mo na ang bagay na yan? Saad ko tsaka ako umirap. Mula nang mawala si Sabrina, naging matabang na ako kay Leona. Siguro ay dahil sa mga anak ko. Higit na mas matimbang ang mga anak ko. Come on Darius, hanggang kailan ka ba magpapakulong sa problema mong yan? Pwede naman natin siyang hanapin. Tutulungan kita. Giit niya pero baliwala din. Madami na ako na hired na siyang naghanap para sa mga anak ko. Pero isa man ay walang nakahanap. Oo, nahanap nila yung dating bahay ni Sab pero maliban doon ay wala na. Mula sa pagkakatayo, naupo ako sa swivel chair. Ibinaba ko ang maliit na baso na may lamang yelo at kaunting alak. Naglakad palapit sa akin si Leona. Mula sa likod, gumapang ang mga kamay niya sa magkabila kong balikat papunta sa aking dibdib pero mabilis ko yung hinuli. Stop it. Saad ko sa kanya pero hindi siya nagpatinag.
Sa halip, itinuloy niya ang paghaplos sa akin kaya't ibinato ko ang kamay niya. I said stop it. Hindi ka ba nandidiri? Ginagawa mo din ba kay Marchesa yan? Kunot ang noong tanong ko. Binigyan ko ng time ang sarili ko pati na si Leona dahil baka nga magkaayos kami. Baka kako infatuation lang ang pagkamiss ko kay Sab. Pero I got betrayed for the second time. May ibang lalaki si Leona habang nakikipag-ayos siya sa akin. Darius, matagal na kaming hiwalay. Noon pa man ay idinadaing na ni Leona ang magulang niya. Masyado itong wild at hindi na nila mapigil kaya nga sa akin na siya pinaubayan ng kanyang mga magulang. Akala ko nga din ay nagbago na siya but I failed. Nakikipag-closure lang siya nung gabi na yun. Closure? Sa hotel? Gano'n na ba ang usong closure ngayon? Damn that closure, Leona. Nakakagago. Sigaw ko pero malakas na sampalang iginanti niya sa akin. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Palibhasa kasi, nahipnotismo ka na nung babae na yun. Sige, hanapin mo siya at siya na lang ang mahalin mo. Pakasalan mo yung babaeng nakatiting na standard ko, wala. Naniningkit ang matang aniya. Mali ka, dahil ikaw ang wala kahit sa katiting na standard niya. Matalim niya akong nilingon tsaka lumabas ng opisina. Nasalo ko ang aking sentido sa inis. Nang magring ang phone ko ay sinagot ko yun. Alam mo na ba ang tungkol sa babaeng kahawig ni Leona? Nanlaki ang mata ko. Gaano ba kachismoso si Daddy at lahat ng dapat kong malaman ay alam niya. Dad, pakiulit. Napalunok ako ng sarili kong laway. Isa siyang perfume owner at ang triplets niyang nagugwapuhang mga anak ang kanyang model. Iisipin ko nga sana na anak mo sila dahil kamukhang kamukha mo ang mga bata. Kaya lang, kung sila nga ni Leona ay hindi magkaano-ano, paano pa kaya kayo ng mga batang mula pa sa Los Angeles, hindi ba? Tumatawang ani Daddy. Gustong gusto kong sabihin sa kanya na baka ito na nga ang mga apo niya. Pero hindi ko alam kung triplets ba ang mga anak namin ni Sabrina. Hay nako Darius, hindi na ako mangungulit pa ng apo sa'yo. Bahala ka na lang sa buhay mo. Anya tsaka pinatay ang cellphone. Nang sandaling iyon, napakalakas kong kumabog ang aking puso. Napapikit ako. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko. Narinig ko sabi niya bago siya umalis. Ibabalik niya din daw ang mga anak ko. Ngayon na kaya yun? Hindi ko na kumpirma kung kaninong anak si Sabrina. Kung kila Tito Leon ba o si Leona ang ampun. Wala kasing record si Sabrina at Leona doon sa hospital. Hindi kumpleto. Pero nakakataba ng puso. Sa gitna ng pagsubok ni Sabrina, nagawa niyang pakinangin ang kanyang sarili gamit ang kanyang pamamaraan. Kaagad kong tinawagan si Patrick para kumuha ng impormasyon tungkol sa sinasabi ni Daddy. Magbukas din ako ng social media account at silang mag-iina ang bumungad sa akin. Nag-viral sila dahil sa 3 bata na talaga namang kamukhang kamukha ko. Sinungaling si Daddy. Nasabi ko na sa kanya na tinakasan ako ng babaeng pinagdala ko ng anak ko at alam kong sumagi sa isip niya na baka ito na nga ang mga batang yun. Sa lakas ng koneksyon niya, hindi siya nakailam dahil ayaw niya. Gusto niyang ako mismo ang umalam noon, bagay na dapat ko namang ginagawa. Parang nabuhay ang mga dugo ko sa katawan ko. Ang 6 na taong pangungulila ko ay para bang napunan agad nang makita ko ang mga anak kong may iisang muka. Pero ang ngiti sa labi ko'y unti-unting nawala nang makita ko ang isang lalaki na mukhang may lahi habang nakahawak sa likod ni Sabrina. Sino kang buwisit ka? Bulong ko sa aking sarili. Tinawagan kong muli si Patrick. Ano, wala pa ba? Naiinis na tanong ko. Sir naman, wala pa pong 10 minutes na inuutos niyo iyon sa akin. Ipapasa ko po agad basta may nalaman po ko. Pinatay ko ang linya. Sabrina, sambit ko. Wala pang alam si Leona sa katotohanan dahil wala siyang pakailam sa kanyang paligid. Sa 3 oras na pag-aantay ko ay binabala ko na sanang puntahan ng mga magulang ni Leona. Pero nag-pop up ang mukha ni Patrick sa cellphone ko para sabihing ito ang babaeng inihatid nila sa unit ko 6 na taon na ang nakakaraan. Bumalatay ang ngiti sa aking labi. Ibig sabihin, anak ko ang 3 ito? Napaluha ako. Ang saya sa aking dibdib ay hindi ko alam kung papaano ko ilalabas. Napatayo ako at talagang sobrang saya ang aking naramdaman. Maya-maya ay tumawag si Patrick.
Kadarating lang po nila sa bansa. Mukhang balak niya pong magtayo ng kumpanya dito para sa panibagong branch ng perfume company niya, sir. Pero base po sa investigasyon, anak niya po ang mga batang kasama niya. Mali, dahil anak namin yun. Sabi kong tinapos ang aking trabaho dahil balak kong mag-out ng maaga. Pupuntahan ko ang bahay na tinutuluyan nila Sabrina. Isang napakalaking bahay ang bumungad sa akin nang huminto ako sa itinurong lokasyon ni Patrick. Huminto ako sa malayo dahil sa kotseng naroon sa harapan ng gate. Bumukas iyon at lumabas ang lalaking nakita ko sa cellphone. Just don't bother to call me in case of emergency. Si Daddy ang nagbili na alagaan at bantayan kita. Dahil sa bukas kong bintana ay nadidinig ko sila. Ngumuso ako dahil sa matamis ng ngiti ni Sabrina. Talagang gustong-gusto niya ang mga pinagsasasabi ng hunghang na yun. Huwag kang mag-alala, Ben. Nandito ko sa sarili kong bansa. Wala kang dapat na ikabahala. Nakangiting sagot ni Sabrina. Sandaling nagpaalam yung lalaki matapos ay umalis din. Isinara ni Sab ang gate at ako naman, isinara ko ang bintana ng aking kotse. Nag-drive ako at huminto sa tapat ng gate. Ang maamong mata ni Sab ay nakatingin sa akin pero lumihis ang aking atensyon sa kanya at napunta iyon sa 3 bata na naglalaro ng soccer mula sa likod niya. Nakakapanghinayang, hindi ko man lang nakita ang paglaki niyo. Maya-maya ay binuksang muli ni Sab ang gate at lumapit sa akin. Mukhang gusto niyang tanungin kung may kailangan ba ako sa kanila. Hindi man lang sumagi sa isipan niyang baka ako na ito. Ibinaba ko ang bintana ng aking kotse. Long time no see. Saad ko na ikinalaki ng kanyang mata. Darius, nanginginig na Anya. Oo, ako nga. Kamusta ka na at ang mga anak ko? Hindi siya nakapagsalita. Para bang nanigas siya sa kinatatayuan niya. Mami! Sabay-sabay na tawag sa kanya ng mga bata. Bagay na kanyang ikinataranta. Palapit na kasi ang mga ito dito. Gusto ko silang makita. Pwede ba yun? Nanggilid ang luha sa kanyang mga mata. Yumuko siya. Kilala ka nila. Huwag kang mag-alala. Bumaba ako sa kotse. Daddy? Anang bata na siyang naunang lumapit sa akin. Siya si Damien. Wika ni Sab. Mami, siya na si Daddy. Anang isang bata habang nakakapit sa braso ni Sab. Oo anak, siya na ang daddy niyo. Tumingin si Sab sa akin. Siya si Daxton at ang huli ay si Denzel. Ang mga anak mo, Darius. Lumaki silang malalaking bata. Naupo ako sa sarili kong paa at hinaplos ang ulunan ng mga anak ko. Inalagaan niyo ba ang mami niyo habang wala ako? Pinilit kong tibayan ang loob ko kahit ang totoo, parang hinahaplos ang puso ko sa tuwa at pangungulila. Kamusta ang naging taon na wala ako? Hindi sila sumagot. Sa halip, kamuntikan na ako matumba nang sabay-sabay nila akong dambahin ng yakap. Hindi po namin pinabayaan si Mami. Hindi niyo na kami iiwan ulit, Daddy, di ba? Hindi ko na alam kung sino sa kanila ang nagsasalita. Unti-unting namamasa ang aking mga mata. Oo naman, hindi na ako aalis. Tumayo ako at tumingin kay Sabrina. Hinila ko siya at niyakap. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanila. Sobrang saya ko dahil hindi ko in-expect na 3 pala sila. Sabrina? Tawag niya sa akin. Gusto kong sabihin, bukod sa pangungulila ko sa mga anak ko, na-miss din kita ng kaunti. Bulong ko sa kanya. Tinapik-tapik ko pa nga ang likod niya. Hindi mo man lang ba ako aanyayahan sa bahay mo? Inosenteng saad ko. Oo, tara sa loob. Anya pero bago niya pa matapos ang pag-anyaya sa akin, hinila na ako ng mga anak namin. Daddy, sana magkaroon po tayo ng time para makapag-banding. Ani Daxton habang nasa sopa kami. Gumawa si Sabrina ng inumin. Magkakaroon matapos ng mga bagay-bagay. Ngumiti ako. Mga anak, doon muna kayo sa kwarto. Hayaan niyong kausapin ko ng sarilinan si daddy niyo. Napakabanayad kung magsalita si Sabrina. Sa isang sabi lang, naglakad na ang magkakapatid. Mami, wag mo pong papaalisin si daddy nang hindi nagpapaalam. Hirit ni Denzel na ikinangiti ni Sab tsaka tumango. Sige kung yun ang gusto mo. Alam nilang hindi tayo maaring magsama? Tanong ko. Hindi naman sa ganun. Ipinamulat ko kasi sa kanila na busy kang tao.
Matatalino ang mga anak mo, kaya naiintindihan nila ang bagay na iyon, Darius. Ipagpaumanhin mo at itinakas ko sila sa iyo. Hindi ka man lang ba magagalit? Tanong niya, pero umiling ako. Hindi. Kung hindi mo sila itinakas, ay baka hindi ko din sila mapalaki ng mabubuting bata. Baka nga hanapin ka pa nila sa akin. Hindi ko alam ang aking isasagot kung ganun. Si Leona, pwede mo naman siyang ituro. Kapatid ko siya kaya ikakagaan iyon ng aking kalooban. Nakalimutan kong batiin ka. Congrats, Darius. Batiin? Congrats? Para saan? Alam kong kasal na kayo ngayon ni Leona. Isang dahilan kaya ako umalis. Alam kong balakid ako sa matamis na pagsasama nyo. Sinusubukan kong ibalik ang mga anak mo pero napamahal na sila sa akin kaya hindi ko na nagawa pa yun. Patawarin mo sana ako, Darius. Hindi na naging kami ni Leona mula nang umalis ka. Nagulat siya sa sinabi kong yun. Hindi ko alam kung paanong nangyari pero nawalan ako ng damdamin para kay Leona, Sab. Kung gayoy ipagpaumanhin mo din kung ninakaw ko sa iyo ang card mo. Bigla siyang nahiya. Bakit hindi mo inubos ang laman? Ano ang nangyari sa iyo sa loob ng mahabang taon? Alam mo pala, ginamit ko yung kaunting halaga para makapag-aral at para na din makapagtayo ng sarili kong negosyo. Yung lalaki kanina, boyfriend mo ba siya? Hindi, anak siya ni Mr. Stenberg, ang matandang tumulong sa akin. Sinusubukan niyang kumbinsihin ng 3 na ligawan ako pero ayaw nilang pumayag dahil daddy daw nila ang inaantay nila. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ko hinihingi na isapubliko mo yung tungkol sa amin ng mga anak ko. Lalo at nakatuon ang lahat sa negosyo mo. Maraming salamat dahil pinaunlakan mo ko sa buhay mo. Masaya ako para sa iyo, Sabrina. Baka abutin ako ng dilim, aalis na ako. Darius, kung hindi ka labisan, tulad ng hiling ng anak mo, maaari ka bang magpaalam sa kanila? Tumango ako at umakyat. Binuksan ko ang pinto ng kwarto. Tagi-isa silang kama. Nakakamangha habang pinapanood ko silang maglaro. Pumasok ako ng tahimik. Daddy! Si Daxon ang unang sumalubong sa akin. Napaupo ako sa gitna ng kama. Sorry kung maikling oras lang ang kayang ibigay ni Daddy sa ngayon. Aalis muna ako pero babalik din ako. Maging mabait kayo at patuloy na alagaan si Mami, okay? Iyon ang bilin ko sa kanila. Maluha-luha silang tumango sa akin kaya isa-isa ko silang hinagkan. Matulog kayo ng mahimbing. Dadating din ang panahon na makakasama niyo na ako ng matagal. Good night mga anak ko. Tinignan nila ako hanggang sa maisara ko ang pinto ng kanilang kwarto. Lumabas ako at naglakad pabalik sa sala. Nandoon pa din si Sabrina. Uuwi na ako. Nakapagpaalam na ako sa kanila. Ihahatid na kita. Anya, hinayaan ko siyang ihatid ako hanggang sa gate. Isang hakbang lang, bubuksan ko na sana iyon. Pero huminto ako. Gusto kong higit sa pagiging ina ng mga anak ko ang maging papel mo sa buhay ko. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon. Saad ko tsaka ako binuksan ng gate at sumakay sa kotse. Tinitigan ko siya sa bintanang nakasara sa kotse ko tsaka ako bumusina bago ako tuluyang umalis. Tinawagan ko si Leona. Inaya ko siya ng isang friendly dinner. Pero ang totoo, gusto kong aminin sa kanya ang tungkol sa mga anak ko at ang katotohanan tungkol sa kapatid niya. Hindi ko alam kung matatanggap niya si Sab. Lalo na ang pagbabago ng damdamin ko. Pero wala na akong pakialam dun. Sa ngayon ay sarili ko muna yung uunahin ko. Mas kailangan ako ng mga anak ko. At hindi ko iisipin ng iba kahit pa alam kong ikasasakit iyon ni Leona. Ano? Nagbago na ba isip mo? Sinabi ko naman sa iyo eh. Higit na mas kailangan mo ko dahil mahal mo ko. Mayabang na ani Leona. Maghapunan ka muna. Baka hindi ka na makakain kapag nagsimula na ako magsalita. Saad ko. Umirap naman siya. Alam ko naman na okay pa din sila ni Marchesa. Kung makikipag-ayos ako sa kanya, ay ako ang pipiliin niya. Para siyang nasa domino, bibitawan ng isa dahil may reserba. Marahan ang kanyang pagnguya habang ako ay naka-cross arms lang na pinapanood siya. Naka-6 o 7 na din siguro siyang subo ng kanyang kutsara. Tumikhim ako para simulan ang aking sasabihin. May kilala ka bang Sabrina Santos? Natigilan siya. Tulad ng inaasahan ko, may ideya siya tungkol kay Sab pero pinagdamot niya sa mga magulang niya ang katotohanan. Wala, hindi ko siya kilala. Matuwid na aniya
Tsaka ibinaba ang kanyang kutsara at tinidor. Pinunasan niya ang kanyang labi gamit ang maliit na towel na nasa kanyang hita. Nasa luxury kaming restaurant. Kung wala kang sasabihin na mahalaga, aalis na ako. Salamat dahil nabusog mo ko. Anya tsaka akmang tatayo. Siya ang babaeng nagdala sa mga anak ko. Tulad ng inaasahan ko ay huminto nga siya. Huminto siya at tinignan ako ng matalim. Anong sabi mo? Ulitin mo nga. Si Sabrina Santos ang babaeng. Bigla niya akong sinampal. Mabuti na lamang at busy ang lahat ng mga taong nandun. Sabihin mo nga, sinasadya mo ba ang lahat? Salubong ang kilay na Anya. Kilala mo siya? Muling tanong ko kahit alam ko naman ang sagot. Bakit siya pa? Sa dami ng babae sa mundo, bakit siya pa? Alam mo ang lahat, no? Gusto mo kong gantihan? Kaya ba sinabi mo sa akin na wala ko sa kalingkingan ng babae na yun dahil alam mong kapatid ko siya? Kaya malakas ang loob mo na iwan ako dahil sa kanya? Hindi. Kahit kailan, hindi siya ang naging dahilan kaya kita ginustong iwan. At kung minsan kung ang naging dahilan yun dahil siya ang nagdala ng mga anak ko. Iniwan kita dahil napagod ako sa'yo. Napagod ako na unawain ang bagay na hindi ko kailanman mauunawaan tungkol sa'yo. Mahal mo na siya? Nagkita na kayo? Nanggigilid ang luha sa kanyang mga mata. Huwag mo nang sagutin. Alam ko na kung anong sagot mo. Sige, papayagan ko nang iwan mo ko. Pero sa isang kondisyon. Tigilan mo ang mga magulang ko. Masaya na sila na ako lang ang kanilang anak. Anya tsaka humakbang. Huwag kang sakim, Leona. Karapatan din ng kapatid mo na makilala ang tunay niyang magulang. Inagaw niya na sa akin ang lahat. Hindi ako papayag na pati ang mga magulang ko. Anya nang hindi ako nililingon. Sadyang magkaiba talaga ang ugali nila. Sumunod ay umuwi ako sa bahay ni Daddy. Aba, ano naman ang masamang hangin na nagdala sa iyo dito? Anya sa akin. Nanonood siya sa malaki niyang TV. Pinapanood niya si Sab sa isang interview kasama ang makukulit kong mga anak. Napakagwapo ng mga batang ito. Kahawig mo noong bata ka pa. Paano kaya mapapasa akin ang isa dyan? Tumatawang anito. Dad, wag na wag niyong gagawin ang iniisip ko sa inyo. Banta ako sa kanya at tumawa siya. Oo naman, hindi. Kawawa naman kung mahihiwalay sila sa isa't isa. Paano kaya kung tatlo? Anya na naman. Kung hindi ko lang talaga siya tatay, baka binatukan ko na. Dad, singhal ko sa kanya. Oo, hindi, biro lang. Kinuha niya ang remote at pinatay ang TV tsaka niya ako hinarap. Mukhang wala pa talaga siyang ideya. Madilim na ang daan. Ano at naparito ka? Yung tatlong bata. Saad ko, biglang nagliwanag ang mukha niya. Ano, papayag ka na bang ipakidnap natin? Sabik na ani Daddy. Umayos nga kasi kayo. Kinagalitan ko siya na nahimik naman. Yung tatlong bata na yun, totoong mga apo nyo. Natigilan siya't ilang beses na kumurap-kurap bago humagalpak sa pagtawa. Asyumero ka lang talaga, ano? Anya habang tumatawa. Malala ka pa pala sa akin eh. Paano mo magiging anak yun mula pa sa ibang bansa ang mga batang iyon? Oo nga't may inupahan ka para dalhin ang mga anak mo. Pero sabi mo sa akin ay mahirap siya at kailangan niya ng pera kaya papaanong... Siya ang babae na iyon, Dad. Anak siya ni Tito Leon. Kapatid niya si Leona. Nahiwalay siya nung ipinanganak siya ni Tita. Pero dahil kalyeho yung dumadaloy sa dugo sa kanya, madali niya na lang na napapaasenso ang kanyang sarili. Mahabang paliwanag ko kay Daddy. Totoo ba yan? May gulat sa kanya. Napatayo pa nga siya kaya tumango ako. Kung ganun, iuwi mo dito ang mga apo ko. Gusto ko silang makilala. Ani Daddy. Madali lang gawin yon pero hindi pa sa ngayon, Dad. Madami pa akong kailangang asikasuhin tungkol kay Sab. Kaya hindi ko pa maaaring hiramin ang mga bata. Wala akong pakialam. Ang mga apo ko. Gusto ko silang mayakap. Kung kinakailangang talian mo yung nanay nila, gawin mo para hindi na mawala ang mga apo ko. Pakasalan mo sa lalong madaling panahon. Bago pa malaman ni Kalyeho ang tungkol sa kanya. Dad, hindi yun ganun kadali. Alam niyo naman na kapatid niya si Leona. Ayaw niyang magkasira silang magkapatid. Tinignan ako ni Daddy. Ayaw magkasira? Bakit hanggang ngayon ba hindi mo pa tinitigilan ang brat na Leona na yon? Kinuha niya ang tungkod niya at halatang iyahampas niya iyon sa akin. Walang yaka kasing bata ka.
panay kapag lalaro sa buhay. Napangiwi ako tsaka nagtatakbo. Medyo okay na, at least kahit papaano'y alam na ni Daddy. Alam na din ni Leona. Kung magpapatuloy ito, magiging maayos din ang lahat. Sana lang ay may pag-asa ako kay Sab kahit na alam niya ang nakaraan namin ng kapatid niya. Huwag kang babalik dito nang hindi mo dala ang mga apo ko, Darius. Sigaw ni Daddy. Napangiti ako. Noon niya pa kasi gustong magkaroon ng apo. Sa totoo lang siya nga ang dapat kong sisihin dahil siya ang ugat ng lahat. Pero alam kong mali din dahil hindi isang pagkakamali na nabuo ang mga anak ko. Nang sumunod na araw, maaga akong gumayak para puntahan si Sab. May dala akong flowers at almond chocolates para sa mga anak ko. Nandun na naman sa harap yung kotse ng walang yang lalaki, pero tumuloy pa din ako. Tinahak ko ang daan papasok. Mr. Sebastian, bahagya ako nagulat sa pagbating iyon ni Damien. Mukhang nabanggit ni Sab na wag akong tawaging daddy kung maaari. Who is he? Takang tanong nung walang ya. Mainit na yakap kasi ang sinalubong sa akin ng mga bata. Malapit na kaibigan ni Mami. Nagmamalaking ani Daxton habang nakangisi. Naglakad ako palapit kay Sab. Flowers for you. Saad ko tsaka ako iniabot kay Sab ang aking dala. And this is for you and for you. Isa-isa kong binigay ang mga chocolates. Ramdam ko na hindi na nagugustuhan ng walang yang to ang kanyang nakikita. Kaya naman, mas lalo ko pa siyang ininis. Kinausap ko pa si Sab hanggang sa hindi niya na masagot ang walang yang yun. Tingin ko mas makakabuti kung mauna na ako. Magkita na lang tayo sa party mamaya. Anya kay Sab na tumango naman. Nakapamulsa kong tinanaw yung lalaki habang may ngiti sa aking labi. Nagkatinginan kami mag-aama at nag-thumbs up sa isa't isa. Wari ko'y ayaw din ng mga anak ko sa buwisit na yun. Totoo nga na malalaman mo ang katotohanan sa lukso ng dugo. Lumulukso ang dugo naming apat para ayawan ng lalaki na iyon. Darius, makahulugan akong tinignan ni Sab. Sabihin mo, hindi mo naman sinasadyang sumingit habang nag-uusap kami ni Ben, hindi ba? Nakangiting anya pero sinusubok niya ako. Tumingin ako sa mga anak ko pero iningusan nila ako ng sabay-sabay na para bang sinasabing labas sila sa tanong ng kanilang mami. Tumingin ako kay Sab pero maya-maya iniwas ko din ang aking paningin. Oo naman, nag-aalang ang saad ko. Sinasabi ko sa inyo, nababasa ko kayo. Huwag kayong magkampihan ha. Ani Sab na ikinatawa naman ng tatlo. Ma'am, bakit po ba kasi hindi nyo na lang sabihin kay Ginoong Stenberg na nandito na ang daddy at hindi na natin sila kailangan? Si Dancel ang sumagot. Dancel, hindi ba't sinabi ko na sa inyo na pag-usapan ng matatanda ay hindi dapat kayo nakikisali? Mahinahong ani Sab. Humahanga ako sa kanya. Sa isang salita lamang niya napapatahimik niya ang mga anak namin. Samantala nung bata ko, lawit na ang lahat kay daddy, hindi pa ako sumusunod sa kanya. Pero ma'am, involved po kami dito dahil anak nyo kami. Kami po ang pinag-uusapan. Wika ni Damien. Napatango ako dahil tama naman ang sagot ng anak ko. Oo nga, nandun na tayo. Pero hindi ba't nandito ko? Alam ni Mami ko ano makakabuti para sa babies niya. Tumaas ang kilay ni Sab para bang hudyat iyon para wala nang sumagot pa sa kanila. Ihahatid ko na kayo sa school. Mag-ready na kayo. Wika ni Sab. Nagpresenta ako na maging driver. Katabi ko si Sab sa passenger seat habang nasa backseat naman ang mga anak namin. Ang bilis naman nilang na-enroll dito. Wika ako para magbukas ng topic. Ang pinsan kong si Rachel lang nag-enroll sa kanila bago pa kami umuwi. Ayoko kasing maapektuhan ng pag-aaral nila kaya pinaasikaso ko na kay Rachel. Matatalino silang tatlo at ayokong basta na lamang maapektuhan ng pag-aaral nila dahil sa negosyo ko. Ang daddy ko ang unang nakakita sa inyo sa TV. Giliw na giliw siya sa tatlo kaya tinawag niya sa akin yon. At doon ko na lamang tatlo pala ang naging anak natin. Kung gusto kong itakas sa mga anak mo, sana tinanggihan ko yun, hindi ba? Pumayag ako na mailabas sa TV ang tatlo para ipabatid sa inyo na maayos kami. Naiintindihan ko kasi gusto ni daddy na hiramin ang mga anak mo. Tumingin sa akin si Sabrina. Ayos lang. Mas may karapatan ka sa kanila, Darius. Matamis siyang umiti. Kaso may problema. Para akong babae, sa tagal ng buhay ko sa mundo,
Ngayon pa ako nahiya. Ano yun? Ramdam ko ang pag-aalala niya nang magtanong siya. Papayag ka ba? Oo naman. Papayag ako, sabi ko nga sa'yo, sa ating dalawa ay mas may karapatan na. Papayag ka ba kung kasama ka? Natigilan siya at mariin na tumingin sa akin. Nangungusap ang kanyang mga mata. Gusto kang makilala ni Daddy. Pero gusto din niyang ikaw ang pakasalan ko dahil ikaw ang nakapagbigay sa kanya ng natatanging kahilingan niya. Mami, oo na kaagad ang sagot. Ma'am, chance na naming tatlo to para magka-daddy na kami. Wika ni Daxton. Magagalit na sana si Sab, pero nagunahan ng tatlo na makababa dahil nasa school na kami. Mami, mamaya na lang po ako kikis, baka mapalo po ang puwet ko. Natatawang ani Daxton. Nakangiti kong pinanood ang mga anak ko habang nakaakbay sila sa isa't isa. Para silang matatalik na magkakaibigan. Nakakatuwa. Hindi ko pa alam ang sagot, Darius. Imi-message na lang kita kung sakali. Bumalik na tayo. Kailangan ko din kasing pumunta sa building. I-check ko kung na-organize ba ng maayos ang setting. Anya, kaya tumango ako. Inihatid ko siya pabalik sa bahay nila at doon na kami naghiwalay ng kotse. Kailangan ko din kasing pumunta sa mga kalyeho. Hindi ko ipagkakait kay Sabrina ang karapatan niya. Mag-ingat ka. Wika ko, tsaka ako sumakay sa kotse. Nauna akong umalis dahil malayo din ang bahay ng mga kalyeho. Sana lang ay wala si Leona doon para walang problema. Kung sa bagay, kahit naman nandoon siya, hindi niya ako mapipigil. Sasabihin ko sa magulang nila ang tungkol sa kanyang kakambal. Inabutan kong nagkakape si Tito Leon at Tita Shaira. Darius, iho, ano at naparito ka? Ani Tito, magandang araw po. Nakangiting saad ko. Tulog pa si Leona. Siya ba ang sadya mo? Ani Tita Shaira. Halatang wala siyang kaalam-alam sa kung ano ang nangyari sa amin ni Leona. Matagal na po kaming hiwalay ni Leona kaya hindi na po siya ang sadya ko. May pagtataka kay Tita. Talagang wala siyang alam. O siya, maupo ka rito. Ani Tito Leon. 11 taon na po kaming hiwalay ni Leona. Pero ang sabi niya, aapila pa sana si Tita pero kaagad siyang pinutol ni Tito Leon. Kung may higit na nakakakilala kay Leona, yun ay walang iba kundi ang kanyang daddy. Mahal, may mga bagay na hindi natin maaaring ipilit. Pagtatapos ni Tito. Sige na iho, sabihin mo na kung anong sadya mo. Aware po ba kayong may kakambal si Leona? Nagkatinginan sila at mukhang alam naman nila ang bagay na iyon. Oo, pero sanggol pa lamang nang mamatay si Sabrina. At kahit isa wala kaming pinagsabihan ng sekretong ito. Saan mo nalaman ang bagay na yan? Ani Tita Shaira. Buhay po si Sabrina. Nakilala ko siya. Darius! Malakas na tinig ni Leona ang nangibabaw mula sa kanyang kwarto. Sa bukas niyang bintana. Mukhang kakagising lang niya. Nagmamadali siyang tumalima at sa aking palagay ay lalabas siya. Alam ni Leona ang tungkol dito, Tita. Pero nais niyang ilihim dahil malakas na sampal ni Leona ang natanggap ko. Hinawakan niya ang pulsuhan ko at pilit akong itinayo. Hindi ba't sinabi ko sa iyong wag na wag mong panghihimasukan ang buhay ko? Ang pamilya ko? Giit niya sa akin. Stop it, Leona. Ani Tito. No, Dad. Wala siyang gagawing maganda. Wala siyang sasabihin kapaki-pakinabang. Sisiraan niya lang ako sa inyo. Huwag ka namang selfish. Hayaan mong maranasan ni Sabang magkaroon ng pamilya. Huwag kang madamot. Hindi ako nagdadamot, Darius. Gusto mo lang akong sirain. Giit niya kaya't napilitan akong ilabas ang DNA result nila ni Sab. 100% na nagpapatunay na magkadugo nga sila. Kapwa may gulat sa reaksyon ng mga magulang ni Leona. Maging si Leona, walang nagawa kundi malunok ang sariling laway. Batid niyang wala na siyang takas. Hindi ako naniniwala hanggat hindi mo siya hinaharap sa akin. Ani Tita Shaira. Magandang araw po. Lahat kami ay napalingon sa tinig na iyon. Batid kong kay Sabrina iyon pero hindi ko naiwasang magulat dahil hindi ko naman inaasahan na makikita ko siya. Ipagpaumanhin po ninyo kung naistorbo ko po kayo. Pero binilin po ni Nanay Caridad na hanapin ko ang mga kalyeho para... Tumigil ka! Malakas na sigaw ni Leona. Halatang inaasahan niyang magkamukha sila dahil nga kambal sila.
Kaibahan naman ang reaksyon ni Sabrina na hanggang ngayon, naroon ang inosenteng muka habang humahanga sa kapatid na si Leona. Tama ka nang napuntahan, iha. Kami nga hinahanap mo. Nanginginig ang ibabang parte ng mukha ni Tita Syra. Ako po si Sabrina Santos, ampon po ni Caridad Santos, pakilalang Anisab. Ninakaw ni Caridad ang anak ko. Pinaniwala niyang namatay ang Sabrina ko. Luha ang ani Tita Syra. Ang kawawa kong Sabrina. Aniya pa. Sige, subukan niyo siyang ibalik dito. Subukan niyo siyang tanggapin ng ganun-ganun na lang. Aalis ako ng bansa. Pananakot na ani Leona. Dahil nga lumaki siyang brat, kaya akala niya makukuha niya ang lahat. Pero malakas na sampal ang inabot niya sa mami niya na walang ginawa, kundi ang mahalin at protektahan siya. Alam mo ang tungkol dito? Hindi makapaniwalang ani Tita Syra. Nasulupan nito ang kanyang bibig habang umiiyak. Paano mo naatim na lokohin kami ng daddy mo? Ano bang pagkukulang ang ginawa ko sa'yo? At pati ang sarili mong kapatid na gawa mong itago sa akin. Sigaw na anang ginang. Ipagpaumanhin po ninyo, ngunit wala naman po akong balak na mag-stay dito. Nais ko lang na gawin ang habilin ng aking ina. Kaya wala kang dapat na alalahanin, Leona. Nakangiting ani Sabrina. Dapat lang, dahil hindi ka nababagay dito. Ang walang kwentang gaya mo, deserved na mawalan. Inagaw mo na sa akin ang lahat kaya hindi na ako papayag na... Isang malakas na hagupit na sampal ang talagang nagpatigil kay Leona mula sa kanyang daddy. Sumusobra ka na. Hindi na tama ang mga binibitiwan mong salita. Hala sige, umalis ka kung yan ang nais mo. Hindi kita pipigilan. Hindi na ako magtataka kung bakit ka inayawan ni Darius. Ani Tito, nagtatakbo si Leona papasok habang umiiyak. Ipagpaumanhin niyo po kung medyo naiilang ako. Ito lang po kasi yung unang beses na nakita ko kayo. Humahanga ko sa taglay na kabaitan ni Sabrina. Hindi man lang siya nagtanim ng sama ng loob niya kung bakit siya hindi hinanap ng kanyang magulang. Paano kayo nagkakilala ni Darius? Usisa ni Tito Leon habang nakangiti. Nagkatinginan kami pero sa huli, mas pinili na lamang namin na sabihin ng lahat. Hindi po sadya yun, kaya't huwag niyong isipin na ginusto ni Darius ang lahat. Nang malaman namin na may kapatid ako at ex niya pa, 3 buwan na po akong buntis noon. Nakakatuwa. Maganda sana kung kayo talaga ni Darius. Birong ani Tito, hindi sumagot si Sabrina kahit naiisip niya na si Leona. Paano ka naman nakilala? Minsan pang tanong ni Tito na kumpleto namang isinalaysay ni Sab. Naku, may lalakarin pa po pala ako. Inay, tay, kailangan ko na pong magpaalam. Babalik na lamang po ako kung kailan po ako magiging libre. Tumayo si Sabrina. Hinaplos ng mami niya ang kanyang mga palad, tsaka siya nito niyakap ng mahigpit. Bumalik ka dito. Aantayin ka namin ng itay mo. Ani Tita Syra tsaka tinapik-tapik ang likod ni Sabrina bago ito umalis. Maya-maya ay bumaba si Leona, hatak ang kanyang mga maleta. Halata na talagang seryoso siyang umalis sa pamamahay nila. Hindi ito nagpaalam sa mga magulang. Hayaan mo siya. Basta saan ba't makakahanap din siya ng katapat niya. Wika ni Tito Leon. Sabrina POV. Halos takbuhin ko na ang kumpanya nang malaman kong nasa loob noon si Mr. Stenberg. Sa halip na magkontra kami ng bagong building, bumili na lamang kami at talagang si Mr. Stenberg ang nag-asikaso ng lahat ng yun. Sir, kaagad ako yumuko nang makita ko siya sa isang silid. Hindi ko na nga magawang osyosohin ang magiging event namin mamaya sa hiya. Nakatanaw sa magandang view si Mr. Stenberg. Mga salamin kasi ang karaniwang pader ng nabili namin kaya medyo may kamahalan ng presyo. Nandito ka na pala, Sabrina. Humarap siya sa akin tsaka ngumiti, kaya lang ay kinabahan ako. Kakaiba kasi kung ngumiti siya, para bang may taglay itong kakaibang bigat. Opo, pasensya na po kung medyo nalate ako. Nahihiya akong wika. Hindi ka late. Sa totoo lang, mamayang gabi pa nga dapat tayo magkikita-kita, hindi ba? Ngumisi siya at naupo sa swivel chair na naroon habang ako nanatiling nakatayo. Sa mundong to, swerte ka kung may hatak sa'yo sa itaas. Pero malas mo oras na nahatak ka sa ibaba. Ngumiti siya sa akin. Sa kaso nating dalawa, ikaw ang maswerte
Dahil sa isang pitik ng aking kamay, nandyan ka na sa kinatatayuan mo. Libre mong nakuha ang lahat ng yaman at titulo na hawak mo ngayon. Naipit ko ang aking labi. Sa palagay ko'y nais niya akong sumbatan. Wala akong hiningin kapalit sa'yo, maliban na lamang sa puso ng anak ko. Noon pa man, inaawit niya na nais kanyang mahalin, na kaya niyang tanggapin ang iyong kapintasan, lalo na ng mga anak mo. Ngunit Mr. Stenberg, hindi ko nakikita bilang kapintasan ng aking mga anak. Hindi ko kailangan ng tao na ang tingin sa mga anak ko ay isang suliranin. Kaya ba nagpapasok ka ng ibang tao sa buhay mo? Tinitigan niya ako ng matalim. Ibang tao? Hindi kaya nagsumbong si Ben sa kanya ng tungkol kay Darius? Malaki na ang ininvest ko sa'yo, kaya't marapat lang na ibalik mo sa akin yung Sabrina. Ang tanging hiling ko lang naman, makita mo ang halaga ng anak ko. Gusto mo bang suklian at patubuan pa kita? Para ako nanigas sa kinatatayuan ko. Kilala ko ang tinig na yun. Dahan-dahan ako lumingon hanggang sa makita ko si Darius na nakasandal sa gilid ng pinto. At sino ka naman? Matapang na ni Mr. Stenberg. Napatayo na siya. Hindi ko kailangan magpakilala sa iyo. Kanina ko pa pinakikinggan ng walang kwentang speech mo. At kahit isa, wala ako nadinig na may halaga. Kung sa isang pitik mo nagawa mo ang lahat ng yan, ibahin mo ako. Hindi ko na kailangan gumalaw, Mr. Stenberg. Ilista mo kung magkano ang naubos mo. Dodoblihin ko. Hindi. Titriplihin ko. Ayoko na didinig na nagkakautang ang asawa ko. Nanlaki ang mata ko sa birong iyon ni Darius. Bilisan mo, kung ayaw mong ipabura kita dito sa Pilipinas. Sa totoo lang ay kanina pa ako nagtitimpi sa'yo sa pag-iinsulto mo sa mga anak ko. Kung napaaga lang ang pagkabuisit ko, malamang putol na ang dila mo. Bakas ang pagkairita sa tinig ni Darius. Walang kwenta. Halika na, wife. Mapupuno lang ako sa taong yan. Saad pa ni Darius, tsaka hinawakan ng pulsuhan ko, tsaka niya ako giniya palabas. Oo nga pala, tandaan mong Sebastian ang last name ko. Anak ng taong paulit-ulit na lumampaso sa'yo. Ngising ani Darius. Darius, naipaalam ko na sa magulang mo. Akin ka naman na talaga. Ngungusong-ngusong anya. Pumayag na ba ako? Nauutal na sabi ko. Nahihiya kasi ako. Hindi, pero ang mga anak mo pumayag na sila. Kaysa umattend ka sa walang yang party na yan, sumama ka na lang sa amin ng mga anak mo. Napakasarap sa tenga sa tuwing sinasabi niyang anak mo, para bang tanggap niyang ako ang ina ng mga anak niya. Ang walang yung matandang yun, ilalakad pa niya sa iyong anak niya. Ano bang anak niya? Kinder? Pareho silang mga walang ya. Nakasakay na kami sa kotse at lahat, panay pa din ang angal ni Darius. Talagang dinidibdib niya ang mag-amang Stenberg. Kung sa bagay kahit ako, hindi ko din alam na gagawin niya yun. Taon din ang binilang ng pagsasama namin bilang business partner, kaya hindi sumagi sa isip ko na mangyayari ito. Di sana kasi hindi ka na lang niya tinulungan, hindi ba? Di sana, mas kakaunti ang pumuporma sa'yo. Pasigaw ng ani Darius, kaya minabuti kong abutin ang kanyang labi. Natigilan siya na para bang sandaling huminto ang oras para sa kanya. Ano yun? Tanong niya sa akin. Hindi ka titigil kung hindi ko gagawin yun. Kaya ginawa ko na para sa mga anak mo. Maya-maya ay ngumisi siya. Pangpakalma? Tanong niya. Parang gano'n na nga. Pwede ba akong ma-high blood segundo? Tanong niya, kaya naningkit ang aking mga mata. Pag talaga sinabayan mo ang kapilyuhan ni Darius, wala kayong matatapos. Nag-drive si Darius, hawak ang kamay ko. Wala naman sigurong masama kung gagawin ko to, hindi ba? Ikaw nga, bigla na lang nang hahalik. Panunumbat niya sa akin. Hindi na lamang ako kumibo. Umiti ako ng palihim. Ang totoo, malinaw kong naintindihan ng lahat mula nang umalis ako sa tabi niya. Naipanganak ko na sina Daxon, Denzel at Damien ay nakakaramdam pa din ako ng pagkauhaw sa atensyon ni Darius. Isang patunay na naging espesyal siya sa akin. Pero pinilit kong limutin ang damdamin na iyon para kay Leona. Oo, niloko ko ang aking sarili dahil ang pagkalimot na iyon ay isang kasinungalingan. Ang puso ko, tumitibok pa din dahil kay Darius. Pag uwi ko sa bahay, ay inabutan ko ang makukulit na tinig ng mga anak ko. Tinignan ko si Darius pero nagkibit-balikat lang siya na para bang sinasabing pumasok na ako. Umakyat ako sa mga kwarto nila.
at inabutan kong nakasuot na sila ng suit. Saan ang punta nyo? Kay Lolo. Sabik na sagot ng tatlo. Ma'am please, wag na po kayong kumontra. Wika ni Denzel. Look po ang pupugi namin. Nagmamalaki namang ani Daxton. Tsaka ma'am, para po mabuo na tayo, kahit po ngayon lang. Lumabi si Damien. Mukhang wala na ako magagawa. Kailangan ko na ding mag-asikaso. Siguro ay kaya nakasuot si Darius. Sinilip ko sandali si Darius at mukhang ayos lang naman siya sa sala. Pumasok ako sa kwarto at dumiretso sa banyo para mag-half bath. Paglabas ko, nakaupo na si Darius sa aking kama. Paano ka nakapasok dito? Tahimik niya namang inuso ang pinto na alam kong nilak ko. Tumayo siya. Haharap tayo kay Daddy. Kaya ayoko makaramdam ka pa sana ng pag-aalangan sa akin. Anya hanggang sa makalapit sa akin. Hinawakan niyang magkabilang balikat ko tsaka siyang umiti. Ngayon pa lang, gusto ko nang malaman mo ang taos-pusong pagpapasalamat ko sa matyagang pagdadala sa sinapupunan ng 3 kong anak hanggang sa pag-aalaga sa kanila at pagpapalaki ng tama. Hinagkanya ang noo ko kaya napakurap ako. Alam mong wala na si Leona sa buhay ko matagal na panahon na. Noon akala ko pag tumingin ako sa iyo, siya ang maalala ko dahil kahawig mo siya. Umiling si Darius. Nagkabaliktad yun, Sab. Ikaw na ang nakikita ko sa kanya mula nang umalis ka. May damdamin na ako para sa iyo. Buntis ka pa lamang. Darius, bakit mo sinasabi ang mga bagay na to? Dahil gusto kitang pakasalan at maging asawa ko. Gusto kong humigit ka bilang ina ng mga anak ko. Gusto kong maging parte ka ng buhay ko, Sabrina. Sinserong aniya tsaka hinawakan ng pisngi ko para bigyan ng magaang halik. Halik na kumain sa amin para madala kami sa bagay na alam naming hindi pa dapat sa ngayon. Mabilis na nalaglag ang tuwalya na nagtatabing sa aking katawan. Hinapit ni Darius ang aking bewang palapit sa kanya. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang labi niya na bumaba sa aking pisngi. Darius, nangihina ako. Saad ko pero hindi siya nakinig at basta na lamang hinagkan ang akin. Ito ang unang beses na may umangkin sa aking katawan kaya't hindi ako pamilyar. Nabuo ang mga anak namin dahil sa teknolohiya. Yan nga ang gusto ko. Manghina ka. Hanggang sa ako na ang mag-utos sa atin kung anong marapat na gawin. Aniya habang patuloy sa paghalik sa akin. Naupo siya sa sarili niyang mga paa at gano'n na lamang ang himig na nailabas ko nang hagkan niya ang bagay na iyon sa akin. Pero kapwa kami bumalik sa ulirat nang may kumatok sa pintuan. Ma'am, we're waiting for you. Pagpapaalala sa akin ni Damien pero hindi nagpatinag si Darius at patuloy lang sa ginagawa niya. Bumaba ka na doon, magbibihis na ako. Baka mainip ang mga anak mo. Namumula ang pisngi na sambit ko. Sige, salamat sa pakain mo. Parang busog na yata ako. Huwag na kaya tayong tumuloy sa bahay at magkulong na lang tayo dito. Nanunukso ang tinig niya kaya't hinampas ko siya ng mahina pero kinurot niya lang ang aking pisngi. I love you. Yon ang iniwan niyang kataga na nagpatanga sa akin. Ngayon niya lang sinabi yun sa akin pero naging kakaiba ang aking puso. Natuwa iyon. Pagbaba ko ay makahulog ang nakatingin sa akin si Darius pero mas napagtuunan ko ng pansin ang itsura nilang mag-ama. Hindi ko maiwasang kiligin dahil sa taglay nilang kagwapuhan. Tayo na, saad ko habang nakangiti. Nagtakbuhan ang mga anak namin ni Darius. Namulang muli ang pisngi ko nang hawakan ni Darius ang kamay ko. Napuno ng tuksuhan ng loob ng kotse dahil sa biruan ng mga anak namin. Uy, Mami, ikakasal na kayo ni Daddy soon. Napatawa kami sa birong iyon ni Daxton. Hinawakan ni Darius ang kamay ko habang patuloy na nagdadrive ng kotse. Mabilis kaming nakarating sa napakalaking bahay nila Darius. Inaasahan kong nasa loob ang magiging reception ng dinner namin pero nagulat ako dahil nasa labas yun. Lolo! Sabay-sabay na nagtatatakbo ang mga anak ko palapit sa daddy ni Darius. Nahiya pa nga ako nang magsalubong ang aming mata. Ngunit puno iyon ng kasiyahan. Abay, talaga namang napakagagwapo nyo. Anang Ginoo, tsaka sila nagyakap ng mga anak ko. Bagaman malayo pa kami, malinaw ko namang nasasaksihan ang masayang tagpong yun. May pagtataka sa akin dahil hindi ako aware
na ganyan pala sila ka-close ng mga anak ko. Inakbayan ako ni Darius. Mula nang malaman ni Daddy na anak ko sila, madalas na silang mag-video call. Ayaw din namang ipasabi ng mga anak mo dahil daw baka magulat ka o hindi kaya ay magalit. Mahabang paliwanag ni Darius sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Tara na, anya sa akin. Humakbang kami ng sabay. Dahil sa pagkasabik, naiwan kami ni Darius. Kaya sumunod na lang kami pero kapansin-pansin ang pag-ilaw ng bawat tinatapakan namin. Ipinagsawalang bahala ko yun dahil baka isa yun sa design ng pinasadya ng daddy ni Darius. Alam naman nating artistic ang mga Sebastian kaya nga nagkaanak si Darius ng 3. Hindi binitiwan ni Darius sa mga kamay ko hanggang sa ilang hakbang na lang biglang namatay ang lahat ng ilaw na nakapaligid sa lugar at tanging natira lamang ay ang tinatapakan namin ni Darius. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kanya. Teka, anong nangyayari? Takang saad ko. Nang lumingon ako kay Darius, nakangiti siya kasabay noon nang magkaaninag ako ng mga ilaw. Kailan pa nagkaroon ng ganyan dyan? Takang saad ko patungkol sa mga kandila na nakahilera pa puso. Mas nagulat pa ako nang biglang nagliwanag ang mga katagang "Will you marry me?" Nasalo ko ang aking bibig. Mami, sabihin niyo na ang sagot. Nagtatatalon sa tuwa ang aking mga anak at sabik na madinig ang aking sasabihin. Napangiti ako. Siguro nga ay ito na ang pagkakataon, Darius. Maayos na ang lahat. Nalinawan na si Leona na nasa ibang bansa na ngayon habang si Mr. Stenberg sinuklian ni Darius at ang aking mga magulang. Napakurap ako nang maaninag ko sila. Nag-aantay din sila sa sagot ko kaya muli kong ibinalik kay Darius ang aking mga mata. Oo Darius, pumapayag na ako. Magpapakasal ako sa iyo. Sa tuwa ay nayakap ako ni Darius. Sinuksok niya sa kamay ko ang singsing. Maya-maya pa, lumapit ang mga anak namin para i-congratulate kami. Nagbukas ang mga ilaw at bumungad sa akin ang napakasaya nilang reaksyon, lalo na ng aking mga magulang. Nilapitan ako ni nanay. Oo, napagdesisyonan kong nanay pa din ang itawag sa kanya dahil yun ang gusto ko. Masaya ako para sa iyo. Para sa iyo pala si Darius, anak. Ang gugwapo ng mga anak nyo. Hinaplos ni nanay ang aking pisngi. Salamat po. Yun lamang ang tangi kong nasabi. Isa-isa kong pinakilala ang mga anak ko sa kanila ni tatay. Kung minsan nga, talagang sinasabi nilang ibang-iba ako kay Leona. Pero iniiwas ko ang topic na iyon dahil kapatid ko pa din si Leona. Yung kasal kaya, kailan naman? Ani tatay. Sa totoo lang po, sorpresa ko ito sa anak nyo. Kaya talagang hindi pa namin napag-usapan ang bagay na yan. Mas pinagtutuunan kasi namin ng pansin ng mga bata. Sa ngayon kasi, kailangan ko munang makontento sa engagement ring na ibinigay ko kay Sabrina. Wika ni Darius kay tatay. Tumawa si tatay. Napakatalino mong talaga. Manang-mana ka sa daddy mo. Bueno, bahala kayo. Total ay nasa tamang edad naman na kayo. Madaming pinagkwentuhan na magkabilang panig. Kung minsan, sumasagot kami ni Darius pero talagang nasa 3 bata ang atensyon namin. Bagaman hindi pa kami nagkakasama ng matagal, alam namin na may pader kaming makakapitan na maaari naming kapitan para pagtibayin pa kami ng panahon. Napagpasyahan nga ng daddy ni Darius na dumito na kami matulog. Katabi niya ang 3 mga anak namin habang kami ni Darius ay nasa kwarto niya. Nakahiga na kami noon sa kama. Nakaunan ako sa dibdib niya habang siya hinahaplos ang malambot kong buhok. Maraming salamat sa pagpili mo sa akin, Darius. Kahit na alam mong maling sinapupunan ng napaglagyan mo ng mga cells mo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa paggiyang mo sa akin sa tamang daan, Sabrina. Mahal kita at mamahalin pa. Kaya sana huwag kang magsasawa sa akin. Hinagkan niya ang noo ko kaya napapikit ako. Yumakap ako kay Darius ng mahigpit. Mula sa mga gabing to, akin na siya at kanya na ako. Iisa na kami dahil kami ang pinili ng triplets na maging magulang nila.